So, nagbabala ka bang bumili ng Ranger Raptor V6? So, bagay sa'yo, para sa'yo yung video na to, no? Bagay para sa'yo kung ikaw yung nagbabalak or nakabili ka na or meron ka ng Raptor V6. So, pag i-start mo siya, tapak lang sa brake. Yan, then iilaw naman yan. So, iilaw yung push start mo, then push mo siya, then mag-i-start na siya. So, ano nga ba yung mga features na meron dito sa Raptor V6? So unahin na natin yung mga automatic features niya katulad ng ating rear view mirror. Yan, itong rear view mirror natin automatic siya once na detect ni Ranger na for example gabi, no, tapos naka high beam yung sasakyan sa likuran. Ang kinagandahan sa kanya, nag-automatic dim siya para hindi masilaw yung driver sa reflection ng ilaw galing sa likod. Yan ang kinagandahan sa kanya. Then ang kinagandahan pa dito, equip na tayo ng auto rain sensing, no. Pag activate ng auto rain sensing, para ma-enable mo siya from high, low, then automatic. So pangatlo lang siya, high, low, then automatic, no. Sa ilaw, ang kinagandahan dito, naka matrix LED light na tayo. Yan, kita ba? Ito yung ating headlight, no. So headlight, meron tayong turn off, park light, automatic, tsaka yung ating manual. Dito sa automatic, ang kinagandahan pag na-detect ni Raptor na madilim, siya na yung kusang mag-a-adjust kung anong ilaw yung kailangan niya. So pag na-detect niya madilim, magbubukas siya ng ilaw. Then pag na-detect niya naman na maliwanag na or umaga na, automatic magpapatay din siya ng ilaw. So paano, no? For example, mabilis yung takbo mo pagpasok mo ng tunnel, no? Syempre madilim. Ang kinagandahan dito, automatic din yung once na nakita niya or na-detect ng sensor natin na madilim, automatic magbubukas kaagad siya ng ilaw. Ganun kabilis yun, no? Tapos yan yung mga automatic natin. Sa side mirror, sige, ano natin yung side mirror natin? Yan, unfold natin siya. Sa side mirror, kung makikita natin merong warning dyan sa harap, papailawin ko siya. Yan, nandito siya under vehicle settings. Punta tayo ng driver assistance, then yan, papailawin natin siya. Yan yung ating blind spot information system. So yan, papailawin ko siya. Yan, nakita natin may ilaw. So ang purpose naman yan, isang purpose nito is kapag may nade-detect siyang o overtake galing sa likod, automatic na umiilaw siya. Depende kung saang part yung overtake sa atin. Yan ang kinagandaan sa kanya. For example, may overtake sa'yo sa kaliwa, iilaw yan, bibigyan kanya ng warning. Yan, dito naman sa steering settings natin, nakikita natin, nandito yung ating cruise control. Yan, cruise control natin, makikita mo kapag naka-on na yung cruise control mo, nakaset siya. Yan, makikita mo, nakaset na siya. Then, pwede kang mag-set ng speed. Meron tayong speed limiter. Yan, sa pag-set naman ng speed limiter, taas mo lang siya, and automatic na yan, magpa-plus yan. Kinagandahan dito, yan, pwede ka mag-set ng speed limiter, no? Once na na-reach na yung speed, i-maintain niya na yun, hindi na siya susobra. So, ang purpose niya, iwas huli na rin, speed limit, especially sa mga sa mga skyway, nag-ano sila ng speed. So, hindi ka na mahuhuli kasi meron kang speed limiter. Distance bar, yan. So, ang kinagandahan dito, yan, lagi tayo ng distance bar. Yan. So ito yung distance bar, no. Kapag naka adaptive cruise control ka, pwede kang mag-set ng distance bar, no. Adaptive cruise control kasi tumatakbo na siya ng kusa, no. Pag tumatakbo siya ng kusa, pwede kang mag-set ng distance. Yun yung sinusundan yung sasakyan mo dun sa unahan, no. For example, yung sasakyan sa unahan is for example, may sasakyan sa unahan, gusto mong mag-maintain ng 1 bar, no. So i-maintain niya lang yung distance mo dun sa sinusundan niya sa unahan. Tapos, ang kinagandahan pa dito, meron kang lane keeping assist. Yan. Sa lane keeping assist, yan, meron tayong dalawa yan. So, isang lane departure warning, kapag nade-detect ni Raptor na lumalabas ka sa linya, bibigyan kanya ng warning. Yan yung lane departure warning natin. So, kapag dinisregard mo yung warning na yun, dun naman papasok si lane keeping aid. Si lane keeping aid, magbabibrate yung manibela, then ibabalik ka niya ng kusa sa lane for safety, no? So,
Yan yung ating dalawang klase ng lane keeping assist. Yan. Pagdating dito sa driver side, meron ka namang, ito yung ating steering comfort. Sa steering comfort, yan, kung mapapansin mo, normal. Yan. Normal. Kung gusto mo naman ng comfort, yan, mapapansin mo medyo malambot siya. Yan. Kung gusto mo naman na ating more on sport, yan, steering power, bibigyan ka niya. Yan. Ang kinagandahan pa dito, pwede mo na siyang i-adjust, no? Pwede mo i-adjust yung ating damper. Meron tayong normal, sport, then baha. Kung mahilig tayo mag off-road racing, yan, meron tayo dyan. So dito, pwede mong iset din yung hold mo lang to, press and hold mo lang siya, so masisave na yung mga preset mo, yung mga sinet mong settings na gusto. Kinagandahan pa dito kay Raptor na B6, ma-adjust mo na yung exhaust sounds natin, no? Sige, pakinggan natin yung exhaust sounds natin. Yan, open ko yung door. Yan, open ko na lang yung ano natin. So sige, try natin yung ating normal. Next natin is yung ating normal. Kanina, so itry natin yung quiet. Yan. Then next natin yung normal. Yan, napapansin niyo yung pagbabago ng sounds, no? Nagiging bass siya pa konti-konti. Then yung next is yung ating sport. Next, yung ating baha or for off-road racing. Yan yung kinagandahan sa kanya, no? Kung nasa subdivision ka, gabi, gusto mo malis, ayaw mo nang maingay sa sakyan mo, pwede mong iset ng quiet mode. Yan ang kinagandahan sa kanya. So, pagdating dito sa harap, dako naman tayo dito sa ating center console. Meron tayong wireless charger na dito. So ilalagay mo lang yung phone mo dyan, so hindi ka na malulobat habang gumagamit tayo ng navigational app. Pagdating sa navigational app, i-connect mo yung phone mo, no, para ma-mirror yung navigational app mo like Waze or Maps, Google Maps, yan, nandyan na rin siya. So pagdating dito sa aircon, dual climate control na rin siya. So yan, dalawa. Etong first row para sa driver side natin, kasama yung ating second row. Then ito naman yung sa right side natin, ito naman yung designated lang para dito sa passenger mo sa harap. Yan. Tapos dito sa unahan, ang kinagandahan dito sa shifter natin, yan, ito try natin. Ang kinagandahan kasi dito kay Raptor, once na kung sakali naka-neutral ka, binuksan mo yung pinto, yan yung mga common na ibabalik ka niya ng kusa sa sa park, no, sa park position. Let's say for example, no, ang normal automatic car kasi, no, minsan ang problema, nakadrive pa, nakakalimutan ng driver, bumababa, then umaandar yung sasakyan, no. So dito hindi mangyayari kay Raptor yan kasi may features na tayo para diyan. So for example, drive ko siya, then bubuksan ko yung pintuan, then automatic yan babalik. Tapos, dito naman, meron naman tayong selectable drive modes, no? Selectable drive modes natin, dito sa selectable drive modes natin, ayan, naka-preset na siya, no? Nilipat mo na lang siya, then siya na yung kusang mag-a-adjust. Sa preset natin, ito yung mga preset natin. Yan, meron tayong normal for city driving. Meron tayong sport, pag more on speed, gusto mo na speed, automatic na rin nagsiship na yan ng kusa. Yan. So, next, check natin. Meron tayong sleeper mode, especially pag tagulan na. Ito, once na ito yung gamit mo, automatic naka-on na rin yung traction control natin. Pag maputik, madulas ang daan, malakas ang ulan, pwede mo siyang gamitin. So next, meron tayong mud and ruts. Pwede rin tayo dyan. Yan, yan. Automatic nagsiship na siya ng kusa. Yan, naka 4H naman siya, naka 4 high siya. Yan, naka off-road. Yan, next natin, sun. Pwede rin tayo dyan. Then lastly, yung ating baha for off-road racing. Yan, mapapansin mo once na naka-baha mode ka, naka-open na rin tong off-road camera mo. Yan, off-road camera. Yan. Tapos pag ibabalik mo lang siya, pwede mo rin naman siya manual click. For example, 4L. Yan, 2H. Yan. Yan yung mga preset niya. So balik natin siya ng normal. Yan. Ganun lang. So okay na.
Then sa 360 camera, meron tayong 360 na equip na tayo ng 360 camera. Makikita mo yung icon ng camera dito. Then pwede ka nang mamili kung saan view yung gusto mo. So 360 sa rear, sa front, then sa side by side, left and right. No? Then sa wide front. Yan. Pwede na siya. Tapos yan. Equip na tayo ng electronic handbrake. Dito sa electronic handbrake, kahit anong pindot mo sa kanya, once na hindi ka nakatapak sa brake, hindi mo siya made-disengage. So ang purpose niyan, for example, may bata ka sa harap, no, or may bata, kahit pindot-pindutin siya, nakapark ka, hindi siya basta-basta mag-disengage. So tapak sa brake. Yan, ito kasi yung sign ng ano natin ng handbrake. Then push mo lang siya. And push. Yan. Pag iangat mo naman siya, no need na tumapak ng brake, angat mo lang siya. Yan. Yan. Sa off-road button, nandito yung off-road button natin. Meron tayong, ang kinagandahan kasi dito kay V6 compared kay Raptor 2.0, meron siyang front locking differential. Kay Raptor kasi na 2.0, sa rear locking differential lang siya meron. So if in case na nabahura yung gulong natin sa likuran, hindi siya makaahon, no, meron tayong rear locking differential. Kiniklik lang siya. Yan, lalak siya. Then meron din tayo sa front. Yan. Yan, front locking differential. So dito, makikita mo na rin siya, no? Ang kinagandahan dito, meron ka ng TPMS or built-in TPMS or tire pressure monitoring system. So madedetect mo na if malambot yung gulong, no, at kung saang part yung malambot ng gulong. Yeah. Parking sensor, once na nadedetect ni Raptor na meron siyang possible collision, bibigyan kanya ng warning. Yan ang kinagandahan sa kanya. So pwede mo rin siyang i-turn off. Yan, pwede mo rin siya i-turn on. So advisable yan, always naka-on yan. So ang kinagandahan kasi dito kay Raptor, alam mo, once na umaatras ka, no, tapos may possible collision, hindi mo narinig tong warning na to, or sakali disregard mo lang, automatic na siya mismo mag-i-engage siya ng autonomous emergency braking system, which is hihinto siya ng kusa. Yan ang kinagandahan sa kanya. Ayan. Sa pag-shift ng gear, yan, make sure na nakatapak ka rin sa brake. Then may pinipindot lang dito yan. So tapak sa brake, saka mo lang siya pwede i-shift. Yan. Sa manual mode, meron tayong manual mode dyan. Click mo lang yung M. Yan. Now, nasa posisyon ng gear natin is drive. Click mo lang yung M. Yan. Click mo ng M. Nasa manual mode na siya. So dito, naka-paddle shift ka na. Sin minus. So dito kay Raptor V6, up to 10 speed siya. So napakabilis na, up to 10 speed siya. Yan, pag babalik mo ng drive, click mo lang ulit yung manual, automatic babalik na yan ng drive. Yan. Tapos X. Yan. Yan. Pagdating naman sa mga speakers natin, equip na tayo ng Bang & Olufsen. Bang & Olufsen na tayo. So maganda sa sounds. So pwede nating i-try yung sounds kung anong meron sounds tayo dito. Sige, sample tayo kay Tracer lang. Yan, napakaganda ng sounds niya, no? Kung naririnig nyo lang, napakaganda ng sounds ng Bang & Olufsen. Pagdating sa seat, kung makikita mo yung seat natin, equip na tayo na naka-jet inspired siya. Kaya kung makikita mo yung ating kung makikita mo yung setup ng mga ilaw natin, para siyang nasa cockpit, no? Yan. Napakaganda. So pag tayo ng fuel, magre-refuel tayo, wala nang button pa ng fuel. So unlock mo lang yung door mo. Yan, unlock mo lang yung door. Kasama na siya sa centralized lock, no? Then pipindutin na lang siya sa labas ng gasoline na natin. Yan, gasoline crew natin or mga pump-attendant natin. Dito, wireless charger. If in case na hindi naman compatible yung phone natin sa wireless charger, meron tayong wired dito. So meron tayong Type-C tsaka USB. Yan. So try naman natin i-connect yung ating phone, no, para makita naman natin yung navigation natin.
Yan. So, yan. So, once na connected na yung phone mo sa infotainment, eto na yung Google Maps mo. No? Kikita mo na rin siya dito. So, sa map, sa music, yan, kung may music tayo, then sa message, pwede kang mag-ano dito ng message natin. Then, yan, ito yung mga application na na-read sa phone natin. So, settings, meron din tayo dyan. Yan. So, kung kinagandahan sa kanya, no, mas malaki siya. So kung sa mga magtatanong diyan, bawal po ang videos, no. Kung sakaling sa YouTube, hindi po nakakapag-play ng videos, no, pero music pwede. Yan. Sa Ford Pass, wala pong Ford Pass. Sa mga magtatanong kung may Ford Pass ba ang V6, Raptor V6, wala pong Ford Pass ang Raptor V6, pero malay natin soon, no, magkaroon din sila ng Ford Pass. Kasi katulad ng Territory, wala silang Ford Pass before, pero now meron na silang Ford Pass. So, kung umabot ka hanggang sa video na to, maraming salamat, pero don't forget to like and share and subscribe sa YouTube channel natin para lagi kang updated sa mga ilalabas pa nating more Ford tips, no. Ngayon, kung interested ka na mag-test drive, punta ka lang dito, kontakin mo ako, punta ka dito kung anong available unit natin, ipapa-test drive natin sa iyo, no. So, para ma-share din natin sa iba, no, hindi lang para sa mga balak bumili, may balak bumili, kung hindi dun para sa mga nakabili na pero hindi nila alam yung features na meron yung Raptor V6 nila. Yun lang, maraming salamat, kita kits.